Hello guys, samahan niyo ako magluto ng dried pusit. Hindi ko kayang pumunta ng Quiapo, kaya ako na lang yung magluluto. Isang buwan na ako nagki-crave dito, kaya napag-isipan ko na ako na lang yung gagawa dito sa bahay. Nung nakaraan, nagpasabay ako kay mama ng dried pusit sa palengke. 60 pesos yung isang balot niyan. Bali 3 balot to. Yung dalawa doon malapad at yung isa naman mahaba yung mga pusit. Pansin nyo ba, bago na yung sangkalan na ginagamit ko. Bumili ako ng bagong sangkalan na mas malaki. Nasira na kasi yung sangkalan na isa naming ginagamit at mas maliit nga yun. Meron ako ditong dalawang sibuyas. Yung isa, sibuyas na puti. Yung isa naman, yung kulay violet. Parehas naman yan hihiwain ko. Ako na rin yung gagawa ng sausawan. Napapanood ko kasi sa Blue Up na madaming sibuyas yung sausawan ng dried pusit nila. Kaya naman takam na takam ako at nagpabili na nga ako kay mama sa palengke. Kaso ang gagawin ko ngayon, piprituhin. Wala kasi kaming maayos na ihawan kaya piprituhin ko na lang. Hindi ko alam kung ano yung lasa ng inihaw na dried pusit. Pero alam ko yung lasa ng dried pusit na prito. Nakaluto na kami dati noon at masarap. Nakakamiss yung ganitong content, no? 2023, nag-start ako magluto dito sa Blue Up. Mahilig talaga ako magluto, guys. Matagal ko nang iniisip na bumili ng gamit para sa kusina namin. Baka araw-arawin ko talaga na magluto. By the way, depende nga sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa nyo. Pero ganito yung hiwa ng sibuyas ko. Dito ko siya ilalagay. Pagsasama-samahin ko lang naman yung sibuyas na hiniwa ko, pati na din yung labuyo. May nakalimutan nga akong videohan. Hindi ko na masasama sa video ko yung paglagay ng suka. Basta after ko malagay ang sibuyas at labuyo, nag-add ako dyan ng asukal. Dato puti na suka yung ginamit ko. Nilagyan ko din ng konting tubig para hindi masyadong maasim. Basta wag nyo kakalimutan yung asukal para balance yung lasa niya. Binuksan ko na nga din tong dried pusit. Ganyan lang din siya kalaki at mamaya ilalagay ko yan sa stick. Tinanong ko nga si mama kung may natatabi pa siyang mga stick. Sabi niya meron daw sa ref. Ang lakas nga din ng trip ng kapatid ko kasi pinaglalaroan niya tong pusa namin na cute. Tignan nyo naman yung itsura na i-enjoy niya pa. Ito na nga yung mga stick na tinatago ni mama sa ref. Sa isang stick guys, 3 pusit yung ilalagay ko. Hindi naman siya ganun kalapad, kaya kasya pa rin naman dyan yung 3. Medyo mabaho nga din pala yung amoy nito. Nagrereklamo nga yung kapatid ko, ang baho daw. Ganun talaga, saan ka makakakita ng tuyo na hindi mabaho? Ganyan yung itsura niya kapag nakalagay na sa stick. Hindi ko alam kung ilan yung magagawa ko. Hindi rin naman kasi ganun kadami yung binili ko. Hindi rin naman kakain ito si mama kasi allergy siya ngayon. Kaya ako lang din kakain ito kasi ako lang din naman yung nagkikrave. Suggest nga kayo sa akin guys ng pwede kong lutuin sa susunod ko na vlog. Pag may time ako magluluto ulit ako. Alam ko naman na na-enjoy nyo yung ganitong content ko. Kasi dati, ito talaga yung ginagawa ko dito sa Facebook. Na tuwing nagvo-vlog ako, hindi talaga mawawala yung pagkain. Kasi mukha akong pagkain. Natapos ko na nga din nilagay ito sa stick at ganito na yung itsura niya. Nagpatulong ako magbukas kay mama ng kalan. Sira ata yung kalan namin, hindi mapahinaan. Kaya ang lakas ng usok habang nagluluto ako. Huwag nyo na lang pansinin guys. Habang nagluluto nga ako, natatakam na ako. O diba, hindi ko na need pumunta sa malayo para makakain ito. Natapos na din ako magluto at samahan nyo na akong kumain dito sa kwarto ko. Hindi na ako mag-voice record guys, panoorin nyo na lang ako habang kumakain.